Aray ko, aray ko. Sakit ng mata ko. Hindi po ako naiyak. Namumula lang po yung mata ko. Nagluluha-luha. Parang teary-eyed. Opo, naluluha-luha po yung mata ko ha. Ganun po kasi ngayon, uso kasi ngayon sipon. Kapag ang isang tao po, malapit na magkasipon, o kaya malapit ng ubuhin, naggaganto na yung mata niya. Kailangan na uminom ng ng paracetamol. Ngayon, may kakilala ko, teary-eyed din. Kaso, hindi bagay doon sa sinasabi. At hindi rin tugma doon sa nangyayari. Alam ba, pag sabi mo, ang sakit ng tiyan ko, tapos yung mukha mo, ganito, sakit ng tiyan ko, hindi bagay. May kakilala ko, may kukwento ko sa inyo, pero bago ko ikwento yan, panonoorin muna natin to. Di ba? Kasi kayo, madali kayo madali kayo magpaloko sa nakikita. Minsan pumikit kayo, makinig lang, damahin nyo kung totoo. Di ba? Ito, panoorin nyo to. Ito, hindi naman siya sinasabi ko, no? Kahawig lang ng kwento ko. Kaya mumula din kasi mata ko. Teary-eyed ako ngayon eh. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille sa Monte mula. Are you teary-eyed? Tinanong siya dito ni Vicky Morales, si President, na you are teary-eyed. Kung maluha-luha nga kasi mata niya eh. No? Tingnan, panoorin nyo ha. I'm sorry? I'm sorry. Narinig na niya yun. Teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kung masamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Sino tinutukoy niya? Yung salita niya hindi malinaw masyado. Ang sabi na iba taong bayan ang tinutukoy niya. Ulitin natin 'yon. Ano nyo nga kung ano. And and they don't deserve it. Mabuti mga kung masamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Teary-eyed. I'm sorry? Ayun. Kayo na po humusga kung si ating mahal na Pangulo ay mangyak-ngyak. No? Ako kasi, ang pinagbabatayan ko po kasi ng luha, ang batayan po ng pagiging maawain, para sa akin hindi po luha. Tandaan nyo yan. Ang isang taong maawain, kasi ngayon pwede na may artista lumuluha. Kahit mga vlogger pwedeng umiyak. Kasi ang luha po, madaling palabasin na ngayon. Dati kasi, pag napapalabas mo luha mo, sa sitwasyon na masaya ka, artista ka. Pero ngayon, madali nang palabasin ng teary-eyed. Ako naniniwala po ako, ang isang taong maawain, lalo sa kanyang bayan, o sa kanyang sariling pinaglilingkuran, ay hindi po luha ang batayan. Handaan nyo. Kundi yung mga kanyang gawa, pati yung mga kanyang ginagawa pa sa kasalukuyan. Di ba? Pakinggan natin si Madam Claire naman. Talagang si Madam Claire talagang grabe. Ma'am, ang hirap po ipagtanggol. Ang hindi totoo. Hindi ko sinabing hindi totoo si BBM Mahirap lang ipagtanggol ang bagay na hindi mo makitaan ng katotohanan. Teary-eyed? And and they don't deserve it. Hindi naman eh. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Nung pinakita ko, hobby. Asawa ko, ano din yan eh. Kumbaga, masyado na siya maalam sa news, kumbaga. Pero nakita niya to na teary-eyed si Pangulo at yung boses ng Pangulo na, alam mo yung may galit pero wala siyang magawa. Ma'am, paano may galit? Ang tagal na pong issue na yan. Ma'am, vlogger nga alam eh. Dito to. Imagine, wala namang koleksyon ng mga vlogger. Taga-subaybay lang yung mga vlogger,
Alam namin yung nangyayari sa paligid na sino dapat asikasuhin. Yung bang panahon dati, ng January pa lang, 2025, na pakiusap ng taong bayan at pati ibang organisasyon na unahin dapat ang kapakanan ng taong bayan. Huwag i-single out si Sara Duterte. Di ba? Ibig sabihin, hindi naman sinabing huwag na bitisi si Sara. Yung iba naman, yung ba nag-teary-eyed si Pangulo? Hindi nga po, totoo lang. Dapat noon pa kung talagang makatotohanan yung pagluha. Hindi ko naman titutulan si Pangulo, karapatan niya yun, lumuha. Pero sa akin, yung sa nangyayari, hindi po bagay ang sitwasyon. Mas bagay noon. 'Di ba? Hindi naman siya pwedeng mag-meltdown. 'Di ba? Ang daming gagawin na lang ng Pangulo dito talagang paimbestigahan to ng malawakan. Naaawa siya sa bawat Pilipino na nagdurusa dahil sa pagpapayaman ng iba. Ma'am, naawa pala siya Ang laking gulo po, ang laking gulo lang po namin, nalilito lang kami Ikaw nagsabi niya na awa ang Pangulo, pero walang sinasabi ang Pangulo niyan. Bagaman sinabi niya na mabubuti yung hindi pwede pag dapat ninakawan pa, nagtatrabaho, minamahal yung pamilya ng bawat isa. Kayo, sinasabi nyo, naawa sa Pilipino. Bakit po, ma'am? Maraming dapat sibakin. Dapat inuuna po ng Pangulo yun Di ba? Sa likos ng taong bayan, si Bonjing. Mga kaklis. Hindi ba? So, ang masakit dito, di ba? Ang Pangulo nagtatrabaho. Pero yung iba, ano yun? Payaman? Nagbabakasyon? Hindi nakakatulong? Ma'am, napunta na naman tayo sa ganyan, ma'am. Nababakasyon, yung iba. Ma'am, bakit ganun? Kapag may problema po tayo, natuwa na nga ako Kasi, napaiyak ang Pangulo, teary-eyed, o parang nangangalumata na. Dahil naawa sa Pilipino. Boom, boom, sige, bakit naluluha? Eto kasi, wow, okay na. Biglang lilis na naman kayo, sa segue naman kayo, hindi iba dyan, babakasyon. Ma'am, imbis na yung tao sa inyo matawa, galit na naman Lagi segue sa ganun, ma'am. Bakit? Mahina ba yung function ng unang sentence? Kailangan mo lagyan ng Duterte o lagyan na may nagbabakasyon? Ay, wala akong sinabi niyan, Ikaw lang sabi niya Duterte. Sus naman! O sino yung nagbabakasyon na sinasabi niyo nakaraan pa? Di ba? Hindi naman sa pag-ano, ma'am. Di ba? Parang, hindi ba tayo pwede magsabi sa mga Pilipino kung ano yung totoong sitwasyon na hindi natin sinisingitan ng mga Duterte? Sige, mga Duterte kasara, pabayaan natin sila kung talagang tayo galit sa kanila. Tungkol natin, trabaho natin, gampanan natin. Ito yung problema, yung scope. Ito yung problema natin. Ito aayusin. Nagpatawag ako ng meeting dahil naawa ako sa mga Pilipino. Ito problema natin. Ayusin natin. Ikaw, mga gabinete ko, ganito gawin natin. Hindi ako papayag ang Pilipino na api. Ikaw, ganito natin. Hindi katulad ng iba dyan, mga Duterte. Chong, 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 chong. Ganun ba? Sisingitan na ng ganun na naman. Duterte na naman. Mag-move on na tayo. Hindi natin alam kung makakalaya pa si Pangulong Duterte sa dahig, September 23 yata. Kung hindi makalaya, move on na tayo, ma'am. Ang asikasuhin natin, ito yung hinaharap natin problema. Hindi, tapos, tuloy natin. Instead na tulungan ang ehekutibo, pagsama-sama ng tulong, hindi ginawa naman yung Pilipinas Hindi ginawa naman yung mga Pilipino. Diba? Pero, nako mga kapatid, kung mapapanood nyo pang buo ito, teaser pa lang yan. Mas maaantig yung damdamin nyo Makikita nyo talaga ano ba ang ipinaglalaban ng Pangulo dito. Ma'am, ang tagal na namin na antig ang damdamin. January pa lang po, December pa lang, 2024. Antig na damdamin ng bayan. Naunahin nyo po ang kami, mga taong bayan, unahin nyo po. Kami mga vlogger nga Alam namin Yung mga maliliit, alam po Lalo pa kaya leader ng bansa, ma'am, di makaalam. Tapos ngayon lang naluluha. Tapos ngayon lang po kayo parang magkukumahog ng ganito.
na bagong lahat po eh. Ma'am, ito alam namin, ma'am. Pasensya na kayo, ma'am. Ha? Mawalang galang po sa inyo. Ha? Ang alam po namin mga taong bayan, nagsimula ang lahat mula nang maupo si Rodante, Senator Marcoleta. Kung hindi po dahil sa kanya, wala po na magkakaganito. Totoo. Wag yung sabihin na, kahit wala siya, mangyayari to. Kailan? Bakit? Yung wala ba si Senator Marcoleta, wala na bang senador? Sige nga, di ba siya nga nag-umpisa, doon sa January, umaten siya ng rally. Anong sinasabi? Isa tono Unahin itong problema ng bayan. Tama, mali. O anong nasang kayo nun? Hindi nyo pinakikinggan. Tapos sasabihin ng iba, kahit wala si Marcoleta, malalaman naman daw yan. Ano malalaman? Si Marcoleta nga nangunguna nun eh. Congressman pala siya nun, tumatakbo pala siya nun eh. Yung nanalo na, ito na, Blue Ribbon. Nag-iba ang lahat ng takbo. Di ba? Tapos ang daming mga Pilipino, miyembro ng troll, bayaran. Sino kaya nagsabi ng mga troll? Sino kaya? Ma'am, ang alam ko sa mga DDS, walang troll. Ang alam ko, ma'am, walang mga bayaran. Wala po. Pure po. Sabihin, ako, binabayaran ako. Hindi ako DDS. Pero sabi ko nga, mahal din ako ng DDS. Kaya pinahalagaan ko yung binibigyan nila suporta. Kasi sila, flexible eh. Flexible. Pag mali ang leader nila, tatahimik na lang sila. Di ba? O kaya, alam ba, mga DDS, nalaman si Sara, ganito pala. Nalaman si Duterte, ganito pala. Umaalis na lang sila. Minsan niya napunta sa Pinklawan, yung iba, napunta sa BBM. Tama? Ganun ang buhay ng DDS. Tingita ko. Pero, yung mga tanso, alam nang mali si Tambonjing, alam nang mali yung nangyayari, sige pa rin sila sinansigi sa kanila. Di ba? Lilipat lang kapag nagipit na sila. Hindi si Mike Abby ang tinutukoy ko Kayo naman. Hindi si Mike Abby kasi nagsalita na rin. Di ba? Hindi na kayang matiisin yung mga nangyayari. Di ba? Real talk lang tayo, ma'am. Doon, mga kababayan, hindi ko po kinukontra si Pangulo Ginagalang ko po yun kasi Pangulo natin yun. Ang sa akin lang, real talk lang. Yung aking nararamdaman. Yung saloobin natin, na pag-iisa natin, minsan ako, nagsasalita rin ng ganito. Kasi, real talk eh. Hindi siya po pwedeng mag-iimbento ako ng sarili kong damdamin na hindi ko naman talaga nararamdaman. Diba? Ito yung nangyayari. Matagal na po hinihiling ng taong bayan ang tungkol dito sa baha. Pero ngayon lang nangyayari. Ang lumalabas, kasalanan pa ng mga nag-iimbestiga. Kung makapaminta sa Pangulo, parang ang Pangulo ang hindi nagtatrabaho. At yung kanila iniidolo as if yun na nagtatrabaho. Di ba? Dahil lang sa pera. Sa pera, saan daw? Dahil lang sa pera. Maninira at maninira. Naku, ma'am, real talk lang po sinasabi namin, hindi maninira. Di ba? So, dito, ramdam mo. Ramdam niya yung nangyayari sa mga Pilipino na nagdurusa. Na walang kasalanan. Di ba? Walang kasalanan. Ma'am, bakit parang kasalanan ng mga DDS? Dito wala, nakita niyo yung kwento niya? Ulitin mo nga. Mga kalina ko, panoorin niyo talaga tong episode na to ng buo. Ha? Kasi ang mangyayari, Kasi ma'am nangyayari, parang kasalanan pa ng mga DDS eh. Di ba? Na nagtatrabaho na nga ang Pangulo, napaiyak na nga. Tapos kayo, ganyan pa kayo. May mga troll pa, bayaran pa. PR pa, puro PR stand-up. Diyos ko po, kasalanan pa ng mga DDS na nangyayari ngayon? Kasi hindi tumutulong sa ma'am, trabaho po ng isang leader ng bansa yan. Yung mga tao na yan, nandiyan lang yan. Kung gusto nila tumulong sa hindi yan ang pagiging batayan ng isang leader kung siya ay kikilos o hindi. Ay, hindi na ako kikilos kasi yung taong bayan ayaw sa akin. Hindi. Ginagampanan mo lang yung tungkulin na kung saan inilagay ka na at halal ng taong bayan.
Di ba? Pero dito mga clear, ay parang portion by portion to kasi iba-ibang topic to. Pero medyo maiksi ang interview na to ni Miss Vicky Morales. We were there. Kaya ito. Okay? So talagang makikita mo talaga yung frustration. Siguro kung nandoon lang kayo, nakita niyo talaga live kung paano sumagot ang Pangulo sa ganitong podcast. Makikita niyo yung ano yung nasa loob niya talaga. Hindi siya pa-PR stunt lang katulad nung sinasabi at binibintang nung kumakalaban sa kanya. Isiningit na naman niya. Okay na eh. Naniniwala na kami. Siningit yun. Di ba talaga kayo lahat kayo, hindi kayo pwede singitan ng ganyan? Yung purong Pangulo lang talaga. Okay na, naniniwala na ako eh. Hindi ah. As hindi puro PR stand lang. Eh bakit ma'am? Bakit ma'am yung nakaupo na sila dyan, nakaupo na kayo? Bakit si Sara Duterte pa rin ang minamahal ng tao? Bakit kaya ma'am? Tingin nyo. Hindi kaya para sa pag-ibig yan? Huwag mo ipagsiksikan ng sarili mo kung hindi ka mahal ng taong gusto mo. Diba? Bayaan mo siya. Ma'am, si Sara po, wala hindi naman nakikiusap yan eh. Totoong tao lang kasi nakikita namin, ma'am. Isa lang kasi gusto ng tao, ma'am. Iisa po gusto ng tao. Mapa-Japan, Amerika, Singapore, alam mo ano? Yung totoong tao lang, ma'am. Nagpapakatotoo. Si Kitty Duterte niya, tin-interview eh. Anong sabi? Ay, yung ilong ko, retoke to. Alam niya eh, nagpapakatotoo eh. Doon nagugustuhan ng tao yung mga Duterte. Pag sinabi mo, Pangulo Duterte, pumapatay ka ba? Oo. Alam mo yun? Hindi yun, hindi, di ba? Di totoo lang, ma'am. Okay kayo, okay ang Pangulo. Pero, ang nagustuhan kung bakit mas marami ang Sara pa rin hanggang ngayon, kasi totoong tao sila. Oh. Kung sila ay masama, sige, masama. Kung sila ay pambintangan nyo ng masama, lahat ng kasalanan nasa kanila, oh, sige. Pero isa lang ang nagugusto ng tao kasi. Pag-ibig man, mapaano ang bagay man, mapapangulo man, artista man, lahat man, yung pagiging totoo. Ma'am, bagay na napakahirap gawin, pero simple lang. Tandaan yan, ma'am. Halimbawa, ako, sa isang okasyon, lahat mayayaman, kilala din nila akong mayaman. Ibigyan kita example, ma'am. Lahat tayo kilalang mayaman. Ako, may kilala din nila medyo mayaman lang. Wala na akong pera. Wala na akong pera. Naghihirap na ako. Hindi ko pwede dun sabihin sa mga yun, wala na akong pera. Bakit? Kahihiyan ko yun. Pero kung totoo ako, pasensya na kayo ha. Hindi na ako makakasama sa susunod sa inyo. Bakit? Kasi mahirap na ako. Kayo tuloy pa rin ang yaman. Ako na-bankrupt ako eh. Nagpapakatotoo lang. Nahirap yun, ma'am. Mahirap gawin yun, ma'am. Totoo lang. Sa totoo lang. Diba? Yun ang bagay na natutunan ng mga Duterte na hanggang ngayon, ina-absorb ng mga tao. At kung mayroon man dapat umiyak at maawa, hindi dapat ipakita yung, I mean, kung may dapat mang umiyak na paluha, yung nag-umpisa nito, sino ba? Si Rodante Marcoleta. Pero matapang niyang hinaharap to mga oligarch, mga iba-iba pa. Bakit yata nakikita namin yung katangian na dapat naming makita sa isang leader, na kay Senator Rodante Marcoleta? Bakit yata ganun nangyayari? Real talk lang. Pero shoutout kay Madam Claire. Kaya syempre, wala tayong magagawa Amo niya yan Di ba? Amo niya yan. Basahin natin ito ngayon. Hindi po ako nagsabi nito, mga taong bayan. Basahin ko lahat ng mga, hindi naman lahat yung mga comment na nila, ito.
Yung mga comment lang nila, tingnan natin ha, kung effective talaga yung teary-eyed ni Pangulo O pag di kaya, baba ka na lang sa pwesto. Pag di kaya. Naluha yan dahil nabulyaso plano nila sa House of Crocs. Bangag noon, best actor na ngayon. Weak leader, sabi niya Tatay Diggs. Pangulo ka. Kapag pag ang isang, sorry, hindi si BBM to pero sabihin ko lang yung criteria ng isang pangulong duwag. Hindi si BBM to Pag ikaw ay isang leader ng isang bansa, pag nakita kanilang umiyak sa sitwasyon na kung saan ang lahat ay mahina at naiyak, maduwag ka nun at mahina ka talaga. Pero kapag ang isang pangulo nakita umiiyak sa masayang sitwasyon, matapang ka nun. Kasi alam mong tears of joy, tagumpay ka. Nakita? O kaya umiyak ka, may mga bata, may mga cancer. Nasa isang gilid ka, napaiyak ka. Yun ang matapang. Nangyari kay Pangulong Duterte. Pumunta sa mga cancer na patient na mga bata. Umiiyak ang Pangulo, nakikita. Yun talaga, may luha. Basa yung tissue. Di ba? Sino hindi mapapayak dun Bili mo, katabi mo, puro may cancer, puro mga bata, pinapalibutan ka. Di ba? Pero kung halimbawa, umiyak ka sa kalagitnaan na hindi naman dapat umiyak at dapat ikaw makitaan ng katatagan, makitaan ka, hindi ko sasabi si BBM to yung criteria lang sinasabi ko para kayo hindi mailigaw. Yung katangian na lang isang leader in general para hindi kayo mailigaw. Mapapinuno man, minister, o prime minister, o paraon, o hari, hindi siya iiyak sa gitna ng mga taong umiiyak din. Bagkus, siya ang leader na dapat magpakita ng katatagan para lahat maging matatag din. Tama, mali. Pero kapag ikaw umiyak sa harap nila, ang masama kung di pa totoo. Tawag doon, kaduwagan din. Sus, kumikita na yan sa pelikula. Lumang style na yan. Siya may sabi, hindi ako. Duterte pa rin, malakas. Best actor si BBM. Mabuti kasali ang awarding. Malupit ito siya. His words are revenge of what nasa puso niya. Sa dila lang yan for publicity effect. Palpak pamumuno na magaling daw mamuno ang Marcos. Anak ng patola. Nagdrama na si Junior. Scripted pa more. Nawala ang paghanga. Bagong henerasyon naman, sawang-sawa na kami. Kunwari ka lang dun, Junior. Sa nangyari problema ng ating bayan, siya ay may kinalaman dyan. Ihalimbawa natin siya sa isang tahanan, siya ang ama. Di niya kilala ang anak niya at ang ginagawa ng mga ito sa loob ng kanyang tahanan. Correct! Walang pinagkaiba sa ama ng lungsod na mayor. Mayor ka, papayag ka, yung lungsod mo doon sa kabilang subdivision, patatatayuan ng isang bahay na walang permit? Hindi. Dapat pag mayor ka, alam mo yung itinayo doon, may permit o wala. Isko Dumagoso Moreno. Tama, mali? Di ba? Typical na addict, ganyan na ganyan mga ugali ng mga yan, sayo ng ganyan. Hindi ako may sabi yan Hindi ako may sabi yan. Ito. Budol Key, dramatic effect. Mahina talaga. Ibuti pa si Duterte, bawat page mura, billion-billions ang naibabalik na pera sa bayan. Lusyutan, Mighty Corporation at Maynila at marami pang iba. Wala na kasing na makulumbat. Wala nang pondo sa Land Bank. Wala na sa GSIS, wala na sa SSS, pati sa PhilHealth, sa PSSO. Huli na ang lahat. Halos maubos na ang pera ng kaban ng bayan. Mag-resign ka na. Yun niya Ubos na yung pera, 1 trillion. Ay, hindi. Kulang-kulang 1 trillion na naman ang pondo ng bahay. Hindi pa tayo dapat sir. Ang laki noon. Kulang-kulang 1 trillion o trillion na ata, 1 trillion na ang baha, yung nawala sa pondo ng baha. Ngayon lang ba tayo iiyak? Tapos wala pang luha?
Sorry hindi ikaw yun, sir. In general, lagi ang sinasabi ko. Alam ng mga viewer. Ganyan ang weak leader. Sabi niya, oh. Talagang nag-rhymes tayo para tayo nasa tanghalan ng flip top. Di ba? Walang script na binabasa. Nasa puso lang. Pangmasa. Dramatic. Habang lubog ang buong Metro Manila, nagpapati sila sa Pasig. Esplanade ba yan? O, yan lang po. Yan lang po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. No? Mabuhay lahat kayo. Hanggang dito lang po muna tayo.